Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan? So, actually, pasensya na po kasi pansin nyo siguro po yung aking boses ay talagang namamaos na kasi pang-apat na crusade na po ang aking sinasagawa sa kasalukuyan. Magmula po ng April 23 hanggang May 3, tayo po ay nasa San Carlos City, Negros Occidental. Pagbalik po natin ng Manila, katatapos lang po, so May 5 hanggang kahapon ay katatapos ng ating crusade po sa Santa Maria, Bulacan. At pagkatapos po kahapon, diretso naman sa Pandi, Bulacan. So dapat po, ay sabi ko, nagpaalam muna ako doon kasi siguradong hindi aabot mamaya. So may pangaral pa po tayo at eto, sabi ko sa kanila, prior commitment na natin ito, kaya atin pong pagsalos. Ngayon mga kapatid, ang naibigay sa akin ay may kinalaman po sa Godhead o sa Kadyusan. Para hindi po, katulad po ng ginawa ni Brother Johnson, low-tech nga lang po ako, pero ako po'y naghahangad sana po. Sino po ba sa atin? I assume na lahat tayo dito, kung hindi pastor, mga elders, mga layman. Tama po ba? Pero lahat po ba tayo may ganito? Yun lang. O sana po sikapin natin, meron tayo nito. Ito po yung ating fundamental belief. Ito po, nandito po yung talagang pinagkakaisahang aral ng ating ng ating iglesia. Lumabas dito, nagsasarili po yun. Pag lumabas dyan. Okay? So kaya ngayon, titingnan po natin ano ba statement ng ating fundamental belief patungkol sa tinatawag nating Kadyusan. Nasa fundamental belief chapter 2 natin, o belief number 2 natin ito. Okay? Sabi dito, there is one God. Maliwanag po yan. Maliwanag po. There is one God. Ilan ang Diyos? Isa. Kaya pag tinanong kayo sa mga debate namin, dahil naniniwala tayo ng Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya pag tinatanong ako, ilan ang Diyos sa inyo? Lagi kong sagot, isa. Tapos bibila, ang Ama ba Diyos? Ilan na? Isa. Ang Anak ba ay Diyos? Ilan na Diyos nyo? Dalawa. Ang Espiritu ba ay Diyos? Tatlo na Diyos nyo. Ilan nga ang Diyos nyo? Kahit sabihin niyan tatlo, isa ang Diyos ko. Sa'yo tatlo, sa akin isa. Okay. Basta, fundamental belief. Number 2, introduction pa lang. There is one God. At sa one God na yan, nandyan po yung Father, Son, and Holy Spirit. Again, one God, Father, Son, and Holy Spirit, at yung susunod na statement, napakahalaga po nito, a unity of three co-eternal persons. Take note, a unity of three co-eternal persons. Sa madaling salita, kung ano yung Ama, ganon din ang Anak, ganon din ang Holy Spirit. Kung anong meron sa Ama, meron sa Anak, meron din sa Holy Spirit. Kasi co-equal, co-eternal. At mamaya, titingnan natin, kung aabutin ng oras, kasi nga, aminado naman po tayo, dati-rati, nung unang tayo po'y kabibinyag, wala po akong alam kung sino yung mga pioneers natin, kasi basta ako nabinyagan, hindi naman yung mga pioneers ang Bible study. Tama? Tama mo ba? Nung Bible studyan ba kayo, sinabi, si Uriah Smith, ang paniniwala niya kay Kristo, created being. Tapos lumaon. Naniwala siya, katulad na ni lumaon, naging katulad na lang siya ng iba na hindi siya ordinaryong nilikha. Di ba? Basta ako, nung ako Bible studyhan, wala akong pakialam doon sa paniniwala ng mga pioneers. Kayo po, sino sa inyo ang Bible studyhan? Paniniwala ng mga pioneers ang Bible study. Pero yun nga po, mga kapatid, hindi rin masama na ating malaman yung pinagmulan at pinaguhugutan itong mga kumukontra sa aral na ito. Ano po? Kasi meron din naman talagang pinaguhugutan. Pero titingnan natin kung tama o may tama. Okay? And then sabi dito, God is immortal, all-powerful. Wala naman sigurong tututol, Walang kamatayan, makapangyarihan sa lahat, all-knowing, maalam sa lahat, above all and ever-present. Nakamataas sa lahat at walang lugar na wala siya. But hindi ibig sabihin na baka pumasok naman tayo doon sa belief ng pantheism. Yun naman ang delikado.
Kasi ibig sabihin, walang lugar na wala siya. Ibig sabihin, Brother Richard, kung walang lugar na wala siya, paano yung basketball court? Kung nandyan ang Diyos, ibig sabihin, pati basketball court, Diyos din. Di ba? Yun po ang ating abangan, ha? Yung mga, pag pantheism, kasi ganito yan. Kaya, pasensya na lang po. Pasensya na lang po. Yung namatay ng mga ngaral sa apalit, pasensya na. Sabi niya, kasama ko ang Diyos pati ako Diyos na rin grabe. Di ba? Delikado yung na yun. Porque kasama mo Diyos. At tingnan nyo ang logic kasama ko ang Diyos. Papasok talaga yung pantheism. Kasama ko Diyos, pati ako Diyos na rin. Susundan natin sandali ang logic nila. Kung sino yung kasama mo, ganun ka. Paano kasama mo aso, aso ka na rin? Ganun ba yun? Kaya mga kapatid, kung mangangatwiran tayo, siguraduhin natin talagang nasa hulog, Kasi may mga taong nangangatwiran, pero wala naman sa hulog. Sabi dito, He is infinite and beyond human comprehension. Sino sa inyo rito ang totally makapagpapaliwanag patungkol sa kung sino at ano talaga ang Diyos? Totally? Wala. Yet, ang sabi dito, yet, known through His self-revelation. Hindi man natin totally siya maunawan kasi pag totally naipaliwanag at naunawaan mo kung ano at sino ang Diyos, therefore Diyos ka na rin. Yun. Tama? So bagamat hindi natin kayang buong buo, 100% na na mauunawaan ang kadyusan. Yet, ang sabi dito, siya ay nagpahayag naman. Ang sabi dito, God who is love is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. At eto po ang mga basihang binanggit. Deuteronomy chapter 6 verse 4, Isaiah 6:8. At mamaya na lang kung para hindi na masayang yung ating oras, at least may mga basihan dito yung statement ng ating fundamental belief. Okay, so bakit tayo naniniwala na may Diyos? Dalawang bagay. Evidence from creation. Kasi may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Tama na po? Pero kung titingnan natin yung tinatawag na evidence from creation, mga kapatid, ay alam ko tayo mga Seventh-day Adventist, very particular na rito. Walang sino man sa atin dito ang naniniwala na tayo ay galing sa napakalakas na pagsabog. Yung Big Bang Theory. Tama, po? At walang naniniwala sa atin dito yung complicated, napaka-complicated na proseso na nagmula sa isang parang napakaliit na kiti-kiti. Pagkatapos nagkabuto, naging buwaya. Pagkalipas ng milyong-milyong taon, naging dinosaur. Yung dinosaur, pagkalipas ng milyong-milyong taon, naging unggoy na pabaging-baging pakain-kain ng saging. Tapos yung unggoy na pabaging-baging pakain-kain ng saging. Pagkalipas ng milyong-milyong taon, ayan, nakaupo na sa monoblocks. Ayan ang naniniwala tayo na may Diyos simply because kung titingnan mo yung paligid mo, it is impossible na sasabihin mo, ito'y lumitaw lang sa sarili niya na ganyan kaayos. Madalas nang naiging example ito mga kaibigan at least, Brother Richard, diretsin mo na, sandali lang po, bahagi po ito ng ating fundamental belief walang maniniwala sa inyo pag tinanong, Brother Richard, yung relo mo, saan galing yan? Ay, bumagsak, galing sa langit, sumot sa kamay ko. Maniniwala kayo sa ganon? Simpleng relo, hindi nyo paniniwalaan na basta na lang bumagsak yan dyan. Tama? Mas logical na bago napunta sa iyo yan, may gumawa niyan. Tama po mga kapatid? So itong ating mga nakikita, mapalupa, mapataas. And just imagine kung paniniwalaan nyo pa yung isang tsuri ng creation o yung pagkasisimula ng buhay. Big Bang Theory, napakalakas na pagsabog. Boom! At kung kailan may napakalakas na pagsabog, napunta sa tamang posisyon ang solar system. Solar system pa lang ating pinag-uusapan. Yung planet Mars napunta talaga doon sa dapat niyang kalagyan. At tingnan nyo yung distansya ng araw. Nagkabaliktad ng halimbawa yung distansya ng araw at buwan ng Earth. Naku, ewan ko lang kung mabubuhay tayo. Di ba? Maniniwala kayo na dahil sa tsamba, napunta sa tamang arrangement yung mga nakikita natin sa taas. So we believe that there is God because of the evidence of creation. And wait, kaya lang, kung creation na lang titingnan, delikado rin. Bakit? Maraming mga tao, sa halip no sumamba sa manlilikha, sumasamba tuloy sa nilikha. Tama po mga kapatid? Kaya para hindi totally blind ang tao, ang Diyos siyempre, nagbigay pa ng isang napakatibay na ebidensya na siya ngay umiiral. At ano po yun mga kapatid? Ito yung tinatawag na banal na kasulatan. Okay? So, yung banal na kasulatan, sabi po ng ating fundamental belief,
The Bible does not prove God's existence. It assumes. Hindi na pinagdidebatehan sa Bible kung meron bang Diyos o wala. Talagang, dinerecho niya na. Unang talata pa lang, in the beginning, God created the heaven and the earth. Bereshit bara, ha Elohim, ha Emirates, wa ha ayem. Yan po sa Hebrew, ano ho? Oh. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hindi sinabing, nang pasimula kaya ay may Diyos? At kung may Diyos siya, kaya ang lumikha ng langit at ng lupa? Wala pong question. Talagang dinerekta na merong ano? Merong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Pansinin natin mga minamahal, sabi ng ating fundamental belief, there are enough evidence for God's existence to convince anyone who seriously tries to discover the truth about Him. By the way, mga kapatid, may kasabihan nga, sa taong ayaw maniwala, kahit budburan mo ng katakot-takot na ebidensya, hindi talaga maniniwala yan. Talaga maniniwala. Tama? Oo, talaga maniniwala. Saksing buhay sila Brother Johnson, nang may nakadibate akong ATS, talagang paniwalang-paniwala siya na ang tao'y galing talaga sa unggoy. Kaya nung tinanong ko, bakit ka naniniwala ng tao'y galing sa unggoy? Kasi sabi niya, kasi ang daming pagkakahawig ng tao sa unggoy. Sabi ko, yun na ba pinaka-the best? Kaya daw ang tao talagang galing sa unggoy kasi kahawig. Dito sinasabi sa atin, mga minamahal kong kapatid, na kinakailangan para maniwala tayo at sumampalataya na may Diyos, ay talagang kailangan yung pananampalataya. Ha? Kailangan ng pananampalataya. Kasi kung wala, walang kwenta kahit pulbusin mo ng ebidensya sa creation at sa sinasabi ng banal na kasulatan. Tama, iwanan mo na talaga, pero at least we tried our best. Ha, mga kapatid, ano? Sinubukan natin ang lahat. Pero ito na nga, don't expect na lahat ay maniniwala. Basta ito pong sinasabi ng ating fundamental belief, which is true talaga. Without faith, malabo pa sa sabaw ng pusit na tayo po'y maniniwala na talagang may Diyos. Obvious ba? Napakaraming atheists ngayon. At take note, yung mga atheists, hindi po mga pipitsugin yan. Yung atheist na nakadibati ko, scholar pa sa UP yun. Pero, grabe no? Sagana sa kaalamang pansanlibutan, pero pagdating sa sinasabi ng Biblia ay maniwala. Pero alam nyo, naipit ko rin siya eh. Kasi minsan, ito, ano ko lang ha, bago tayo lubusang dumiretso na doon sa ating mga hinihintay na mga talata. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka naniniwala na may Diyos? Sabi niya sa akin, kasi hinahango mo yung paniniwala mo dyan sa Biblia nyo, gawa lang naman ng tao yan. Magdi-disagree ba tayo doon? Pero alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo kaibigan, ito nga gawa ng tao, nagrereklamo ka, kung baboy pa ang ginamit ng Panginoon, di lalo na nagreklamo ka. Tao nga. But it doesn't follow na pag tao ang gumawa o ginamit, hindi nakapanipaniwala. Yan, sabi ko sa kanya, bakit yung mga librong ginagamit mo ngayon sa inyong schools? Meron bang libro na gawa ng manok, ng author ay kambing? Puro tao rin naman ang nagsulat ng librong binabasa mo ha. Ay ko, bakit pag yung mga libro na binabasa mo, gawa ng tao, pinaniniwalaan mo, tapos ngayon yung Biblia ko, hindi mo paniniwalaan, kasi sabi mo, gawa ng tao, dapat wag ka na rin maniwala dyan sa mga librong pinagbabasa mo. Para maging consistent yung reasoning ha. Bantayan nyo yung mga reasoning ng mga... At least hindi man sila maniwala, hindi ka naman talunan. Tama na ho? Mahirap noon, di na nga sila naniwala, ikaw pa na paniwala. Yun ang malungkot doon. Ayan, sabi dito mga minamahal kong kapatid, bagamat kailangan ng pananampalataya para sa paniniwala, sabi dito, faith however is not blind. Ang pananampalataya, hindi naman kinakailangang maging bulag. Na ano yon, kahit walang ebidensya, maniniwala ka na lang? Hindi. Ha mga kapatid? Again, kahit na hindi fully, hindi man kabuuan ay ating maunawaan, pero at least yung pinakamahalaga ay ipinaalam sa atin. At sapat na yon, mga kapatid, no? Sapat na yon para tayo niwala. Kaya sabi dito, faith however is not blind, it based on sufficient evidence. Kailangan pa rin ng konkreto at sapat na ebidensya found saan? In both God's revelation, through the scriptures, and through nature. So, I hope and pray na wala nang nagdududa sa atin na tayo'y talaga galing sa Panginoon. Pero yun nga lang mga kaibigan, ay ay pinagtatalunan ngayon. Diretsahan na tayo ha.
Hindi ko na masyadong babasahin lahat ito. Diretsa na tayo doon sa pinagtatalunan, mga minamahal kong kapatid. Na ano ba talaga? Ilan ba talaga ang Diyos? Isa na tatlo, tatlo na isa, o ano ba talaga? Ano ba talaga? Sige, Fundamental Belief, page 29. Para hindi pasensya na ho pero kung gusto nyo tingnan yung resibo ng mga binabanggit ko, ayan. Mga kapatid, ilan sa inyong may ganito? Taas nga po ang kamay. Grabe, wala pa yatang 10 yung nagtaas ng kamay, oh. Wala na po, hindi ko na po ibibenta ito. Wala nang, paano ba to? Alam nyo, nakakalungkot, no? Kung wala pa kayo nito, kahit yung dating nagkakabaklas-baklas, yung 27, yung dati halos ganon din naman po. Ano ho? Seriously, wala pa ho kayong ganito? Ito po ay nakuha ko 2000, bago mag-pandemic. Bago pa ho mag-pandemic to. Nako, siguro, panawagan na rin sa ating mga mahal na sana talagang, hindi ko na sagot ho yung, bahala na kayo dun. Ito, binili ko rin ho ito eh. Sige na, sabi dito, dynamics within Godhead. Ito yung bumubuo sa kadyusan. There is only one God. Meron ba niyang iisang Diyos? What of Christ and the Holy Spirit? Ito yung kung isang Diyos, paano na si Kristo at ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu, si Brother Gomer mamaya magdidiin Kung isang Diyos, paano na si Kristo at ang banal na Espiritu? The oneness of God, sabi dito, in contrast to the hidden surroundings nation. Ito, alam naman natin, para hindi ko nabasa, yung mga bansang nakapalibot sa Israel, naniniwala sila sa iba't ibang Diyos. Siyempre, bawat ibang Diyos, magkakaiba talaga yung, kaya nga iba-iba eh. Di ba? Iba-iba. Yung kanilang kinikilalang Diyos. Pero ang Israelita, sabi dito, Israel believed there was only one God. Anong batayan? Mamaya na lang mga kapatid, pero babanggitin ko Magtatanong may batayan. Siyempre may batayan. Fundamental belief natin ito eh. Deuteronomy chapter 4 verse 35, lalong-lalo na yung Shema. Deuteronomy chapter 6 verse 4, O dinggin Israel, ang ating Diyos ay iisang, ang ating Panginoon ay isang Diyos. Okay? So ayan, the New Testament, maging ang banal na kasulatan sa New Testament, makes the same emphasis on the unity of God. Ang daming talata nito. Sample na lang, Mark 12:29 to 32. Itong kaisan, sabi dito, ng kadyusan, mapa Old, mapa New Testament, sabi dito, ay hindi kumukontra saan? Hindi kumukontra sa konsepto ng iisang Diyos, tatlong persona. Alin ang kinukontra? Alin ang kinukontra? Ay yung pagkakaiba ng kadyusan sa mga Diyos na sa mga Diyos na kinikilala ng mga pagano. Okay? So, plurality within a Godhead. Tingnan nyo Genesis 1:26. Likhain natin ang, pakiano nga, Kuya Johnson. Sabi ng Diyos, lalangin natin sa ating larawan, ayon sa ating kawangis. Take note, may mag-aano dyan. Sinabi ng Diyos, kung marunong po mag-Hebrew o kahit hindi, kahit po sa mga, mag-download po kayo ng mga Bibles ngayon na meron ng, meron silang number coding sa mga Strongs, Strongs, Youngs, pero mostly strong concordance ng ng Hebrew at Greek. Okay, yung Diyos na binabanggit diyan sa Hebrew ay Elohim. Okay? Sa Hebrew ay Elohim. Eto ngayon ang contention ng mga ayaw maniwala na ang term na Elohim ay pwede sa plurality of Godhead. For them, ang Elohim ay nagre-refer lang saan daw? Sa greatness ng Panginoon. Sa glory ng Panginoon. Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi anya pwedeng ikapit yan sa kadyusan. Eto naman ang contention ko. Bakit hindi pwedeng ikapit ang plurality ng Elohim, yung pagka-plural ng salitang Elohim, sa tunay na Diyos, ginagamit nga yan sa mga peke. Anong contention ko? Kung sa peke,
at mga peking Diyos-Diyusan ay ginagamit yung salitang Elohim, bakit bawal sa tunay na Diyos? Ha? Saan ko hinango yan? Di sa pangalawang utos ng 10 utos, huwag kayong maglilingkod saan? I-check nyo sa Hebrew Bible nyo, Elohim yan. At hindi iisang Diyos, kundi sa lahat na ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya yun ang hirap sa mga kumukontra sa term na ito eh. Sasabihin, hindi anya pwede yan sa plurality ng Godhead. Bakit? Para lang yan sa kaluwalhatian, sa karangalan. Bakit sa peke pwede? Pagdating sa tunay tuloy, hindi. Ha? At wala pong rules sa Hebrew language, na yung Elohim, technically, pang-peke lang at hindi pwede sa tunay na Diyos. Are you with me, mga kaibigan? Kaya dyan pala, ano sabi, lalangin natin ang tao. But again, I want you, hindi ibig sabihin na nagtuturo na agad ito na may 3 persona. Pero dito, ipinapahayag maliwanag na hindi iisang persona ang kadyusan. Lalangin natin. Sure ako may kausap. Alangan naman ng Diyos, lalangin natin na ako lang din ha. Kausap kita, ako lang din o lalangin natin. Diba? Kahit ikaw yon para ka namang ewan. Kinakausap mo sarili mo, alam mo, lalangin natin, pero ako lang din, ikaw, ako din, lalangin natin. Lalangin natin. It connotes plurality. Mga kapatid, inulit ko, walang sinasabi dyan na Ama, Anak at Espiritu Santo, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi nag-iisa. And take note, yung term, grabe, ayon sa ating larawan. Ayon sa ating larawan. I stand to be corrected. Pero sa pagbabasa ko ng buong Biblia, hindi ko sinasabing sa uludo ko po yung Biblia, pero nabasa ko na rin naman po ng ilang beses ang buong Biblia. Wala akong nabasa kahit isang text. And I stand to be corrected, baka makapag-produce kayo, na even ang angel ng likhain ng Panginoon ay sinabi niyang, lilikhain natin ang anghel ayon sa ating wangis. May nabasa po kayo? I stand to be corrected. Pag may mapuproduce po kayo, okay ako na malamang anghel ang kausap niya dyan. Pero kung wala kayong mababasa, na nilikha ng Diyos ang anghel ayon sa kanyang wangis, hanggang doon na lang kayo. Dito nakakasiguro na kakasiguro tayo na sa Old Testament pa lang, mga kapatid, sa Old Testament pa lang ay nagpapahiwatig na hindi po iisang persona ang kadyusan. Nung guluhin nila, halika guluhin natin, alin, yung wika nung, sino? Sila Nimrod, di ba? Ano naman? Kausap na naman ang Panginoon. Kaya dito, mga minamahal kong kapatid, nakikita po natin na kahit sa Old Testament ay meron ng pahiwatig. Isaiah 48 verse 16, Brother Johnson. Tingnan nga natin. Tingnan nyo ito'y mga pahiwatig ilang minuto na lang ako. 10:30 daw ako, sabi nung anak ko. Sabi yan, tingnan nyo. Kayo'y magsilapit sa akin. Mga kapatid, i-analyze natin ng konti. Kayo'y magsilapit sa akin. Sino yan nagsasalita dyan? Si Isaiah ang propeta, pero hindi si Isaiah yung nagsasalita dyan. Siya lang yung nagsusulat. Tama? Bakit hindi si Isaiah yan? Magsilapit kayo sa akin, dinggin ninyo ito mula ng pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako, at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Ito agad ang contention ng mga ayaw sa Holy Spirit. Doon ang ididiin niya ni Brad. Ito lang, konting yung mga ayaw sa Holy Spirit bilang persona at Diyos, sabi, pag-aari niya, pero walang personality yan. Pag ganyan naman po ang pagkakaalam nyo at hanggang ganyan lang ang inyong kaalaman, mukhang hindi nyo masyadong pinakinggan ang Tagalog o Filipino at English teacher nyo nung nagtuturo. Tama? Kasi hindi porky possessive noun, yan kagaya niyan, at ng kanyang espiritu. Third person. Tama? Hindi porky possessive noun, wala na siyang sariling entity. Halimbawa, ito, ang aking anak
Ano ibig niyo sabihin? Ako yon? Ha? Ako yon? Ako din yon? Kaya kung yung pagkakaalam nyo ng possessive noun, ikaw pa rin yon, ay, nako. Di ba mga kapatid? Titingnan natin ha. Kaya sa pag-aaral talaga ng doktrina, pati grammar, nababal. Diba? Sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. So dyan pa lang, mga kapatid, kung titingnan nyo, Brother Johnson, sino nagsisalita dyan? Verse 12. Itaas nga natin. Verse 12. Bago mag-16, syempre may mga nauna. Verse 12. Sino yan? Ay niyong dinggin ako, O Jacob at Israel, na tinawag ko. Ako ang una, ako rin ang huli. Sa tingin nyo, sino yan? Sino yan? Yan din ang nagsalita doon sa verse 16. Verse 13 nga, Brother Johnson, para masigurong Diyos, aking kamay ang siyang naglagay. May duda pa ba kayo? Tapos pagdating sa verse 16, sabi nitong lumikha ng langit at ng lupa, kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito mula sa pasimula, ay hindi ako nagsalita ng lihim mula ng panahon na nangyari ito. Nandoon nga ako, at ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. So dyan pa lang, again, hindi na naman nagtuturo agad yan na may tatlong persona, pero ang liwanag dyan. Liwanag po, Sino? Sinugo ako ng Panginoong Diyos. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Okay? At ng Kanyang Espiritu. Again, maliwanag, Old Testament pa lang, meron ng pagpapahiwatig na ang kadyusan ay hindi binubuo ng iisang persona. Lalo naman sa New Testament, mga kapatid. Lalo naman sa New Testament. Brother Johnson, ito, madalas natin ginagamit sa binyag, pero malamang di natin nakikita yung diin ng talatang ito. Matthew, chapter 28, verse 19. Tingnan nyo, mga kapatid. Tingnan nyo. Di ba madalas natin gamitin tong talatang to? Ha? Ang sabi dyan, sa hindi naniniwala sa tatlong persona sa kadyusan, walang kwenta sa kanila ang talatang ito. Pero pakinggan nyo po maigi ha. Sabi dyan, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Again, sa introduction ng ating fundamental belief, nidin ko yan ha, na ang kadyusan ay binubuo ng Binubuo ng tatlong persona, co-eternal. Sabi dito mga kapatid, co-eternal. Anong gustong idiin? Bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ito. Narinig nyo na po ba yung salitang juxtaposition o hoxtaposition? Narinig nyo na po yung term na yon? Narinig nyo na po yon? Ang ibig sabihin nun, in layman's term, kinakailangan kung maglalagay ka ng isang bagay, magkaka-level sila. Tama? Kasi kung ilalagay mo siya doon, hindi naman siya ka-level, kakahiya naman. Pansinin nyo ha, kung tatanggapin nyo, na sila'y bautismo nyo sa pangalan ng Ama, ni Brother Johnson at ni Brother Gomer. Papayag kayo? Ang kapal naman ng mukha nyo. Makikipantay kayo papantay nyo yung nyo. Sige, nabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ni Brother Richard Thompson. Ba't natatawa kayo? Kasi alam nyo, obvious na hindi ako bagay dyan. Kasi hindi ko sila ka-level. Tama? Grabe, my goodness. Tingnan nyo, hindi ba pamumusong kung ilalagay mo sa pangalan ng Ama, tapos di naman kapantay ang Anak, tapos di rin kapantay ang Holy Spirit? Kaya ang tawag po dyan, juxta or hoxtaposition. Dyan pa lang, kung hindi po natin pagmamatigasin ang ating puso, makikita natin na talagang ang Diyos, iisa nga, pero in three person, co-eternal, co-equal. Kasi kung hindi co-equal, ba't nandyan siya? Sino sa inyong gustong pumalit dyan? Palitan yung dalawa, yung Ama ang ititira. Ayan. At nakita naman natin, mga minamahal kong kapatid, na sa pagpapaliwanag ng tinatawag na papaano ba natin papatunayan, halimbawa, yung pagiging, ang ating Panginoong Kristo, co-eternal. Paano natin patutunayan? Sa Old Testament pa lang, mga kapatid, makikita natin na ating Panginoong Kristo ay talagang kung kailan umiral yung Diyos Ama na kinikilala natin, ganong panahon din, umiiral na siya.
Mika 5:2 nga, Brother Johnson. Mika 5:2. Nako, 5 minuto na lang. Wait lang ha. Sige. Sabi dito mga kapatid, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Obviously, yan yung lugar kung saan ipapanganak ang ating Panginoon Kristo. 700 years bago ipanganak sa Bethlehem Ephrata ang Panginoon, binanggit na ni Propeta Mikas yung eksaktong lugar na kanyang kapapanganakan. Tama? By the way, bagong ko nga pala idiretso yan, segue lang tayo. Ano ang kahalagahan ng Ephrata dyan? Hindi lang Bethlehem. Nga, sa mga kapatid nating elders, wag na muna yung mga pastor. Ano ang kahalagahan ng salitang Ephrata? Ba't di na lang Bethlehem? Dalawang ano po? Bethlehem, correct. May dalawang Bethlehem. Sa Northern Kingdom, Bethlehem Sibulon. Dito sa Southern Kingdom, Bethlehem Ephrata. Okay? Para hindi masabing tsamba ha. Ayan, specific kung saang Bethlehem. Bethlehem Ephrata, Southern Kingdom, wala sa North. Okay? Wala. Ayan, tapos sabi dyan, eto na, mula sa'yo, lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel. Sa tingin nyo, sino yung binabanggit dyan? Sino? Tingnan nyo, sabi, na ang pinagbuhatan, yung kanyang origin, sabi dyan, ay mula ng una, mula ng walang, eternal. Sa Hebrew ay olam, hindi ulam ha. Olam. Olam. Okay? So yan. Kaya, napapatunayan natin, absurd na agad yung sinasabi ng iba, Diyos nga si Kristo, pero galing siya sa Ama. No? Bakit? Kung paniniwala nyo yung Ama, nagmula ng walang hanggan, ang Panginoon Jesucristo, ang kanya ring pinagmulan ay mula ng walang hanggan. Kaya co-equal, co-eternal. Di ko muna ibadamay ang Holy Spirit kasi si Brother Gomer ang magdidiinon. So dito, mga minamahal kong kapatid, di ko na mababanggit, may mga against. Andito po yung mga katakot-takot na writings ni Ellen G. White patungkol sa paniniwala na talagang, pwede bang hirit lang? Anak, babasa lang ako ng isang statement ha. Na even ang ating kinikilalang propetisa na si Ginang Ellen G. White ay naniniwala po siya sa sinasabi ng ating fundamental belief. Katulad nitong isang naisulat niya mula po sa Australian Union Conference, record October 7, 1907. Sabi dito, the three powers of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Again, ano ho? Naniniwala po ba kayo kay Ginang Ellen G. White na propeta po ng Panginoon na ginamit sa ating iglesia? Ayan, sabi ng kanyang isang statement, the three powers of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit are pledged to be their strength and their efficiency and their life in Christ Jesus. Isa pa, we are to cooperate with the three highest powers in heaven. Sino yung three highest powers in heaven? Co-equal na naman, ano ho? Sino po? The Father, the Son, and the Holy Ghost. These powers will work through making us workers together with God. Ang dami pa po, mga minamahal kong kapatid, kaya lang yung oras po natin ay anyway, mamaya naman po ay may time para po sa question and answer. Doon na lang po babawi, ano ho? So, I hope na kung kinulang man, at sure naman talagang kinulang, kahit pa paano, nagkaroon tayo po ng kaisipan at idea na para lalo po tayong tumibay sa ating mga pinagkakaisahan. Again ha, hindi po ito sariling pinagkakaisahang aral ng ating iglesia. Nakikiisa po ba? Meron po ba ritong tumututol? Sa bagay, baka sa tanong ha. May tumututol po ba sa pinagkaisahang paniniwala ng iglesia patungkol sa kadyusan? Na ang kadyusan ay binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sila'y pantay-pantay, walang mas mataas, walang mas mababa. Amen po ba lahat? Amen. Yung tututol, lumapit na lang humamaya. Alright, maraming salamat tayo dadako sa ating at least 3 questions. Pipila na lang po din at tayo na ikaw dito, brother. Ang i-entertain natin ay 3 tanong at yung Marinduque, Quezon, Marinduque.
ay mag-prepare kayo ng inyong musical offering after ng 3 questions. Okay, so pipila na lang po dito. Ang una magtatanong, sabihin ang pangalan at yung pinanggalingang simbahan. Sige po, mabilis na. Direktang tanong po. Alfred Dilupac po from Nasugbu Church. Ay, Tanong lang po, brother. Tanong lang po. So, tanggap naman po ng mga Hudyo ang salitang Elohim. Tama po? Apo. Ngayon po, bakit po hanggang ngayon may mga Hudyo ayaw tanggapin ang Trinity at ayaw nilang tanggapin na iisa lamang na merong isang Diyos pero 3 persona? Maganda yung tanong nyo, pero kapatid, ganito lang din yan. Mula nang magka-Hudyo, hindi rin sila nagkaisa kung tatanggapin nilang Kristo o hindi siya ang ating Panginoon. May mga Hudyong tumanggap sa Panginoon bilang Kristo, may mga Hudyo namang lalong nagalit, mga kapatid. Kaya sabi nga ng ating fundamental belief din at ating Sabbath School lesson, binigyan naman kasi tayo ng Diyos ng kalayaan upang mamili. So nasa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Walang pinagkaiba yung Pinoy sa Hudyo. Pare-parehas lang. Ano? Ito, sample natin. Nung buhayin ni Kristo ang buhayin ng ating Panginoon Kristo si Lazaro. Witness yung maraming tao. Tama? Tanong, lahat ba sumampalataya? Hindi. Nahati eh. Yung iba sumampalataya. Tama? Yung iba nakikuntsaba sa mga Sanhedrin hanggang sa maipapatay ang ating Panginoon Kristo. Kaya wag na po tayong wag na po tayong magtaka kung hanggang ngayon may mga Hudyo, noon, ngayon, at hanggang sa second coming, sure ako po, may mga Hudyo na hindi tatanggapin ang Panginoon. Kristo nga, mahirap nang matanggap, Diyos pa. Okay? Kaya, kanya-kanya para sa akin dyan, kanya-kanya po tayong kumbay kalayaan ng pamimili. So sana gamitin na lang natin. Katulad ng mga Hudyo na pinili yung tama, sampalatayanan ng ating Panginoon Kristo. Ayun lang muna, mamaya babawi na lang tayo. Okay, maraming salamat, Brother Richard. Si Pastor. Okay. Pastor Eddie and then si Brother. Okay. Si Pastor kanina. Huwag mabigo sa pangalawa. Actually, ito paglilinaw lang. Natutuwa naman ako sa inyo. Saan ba ako titingin dito o sa'yo? Sa kanya. Oo. Mahirap yata ako nakikipag-usap Sige, dito, sige. tapos nandyan ka. Sige lang. Okay. Nice kong i-appreciate yung lektura nito si Amika, ninyo. Pag nanonood ako ng inyong talagang mga presentation, nakakatuwa. Kaya lang itong purpose ko dito, bakit ako tumayo, ay para sa pangkalahatan, hindi para kontrahin kayo, ha? Yes, Pastor. Yes. Mahirap yung kukontrahin ko kayo, pinapakinabangan ko kayo eh. Baka mamaya hindi kayo magpatuloy sa inyong paglilingkod. Ang akin lang, gusto ko lang pong maging malinaw para sa pangkalahatan. Apo. Kasi kanina pinag-uusapan natin, wala akong question sa iyo kasi ang ganda ng presentation mo. At yun ang dapat natin panghawakan. Gusto ko lang balikan kanina yung presentation ni Brother Amican. Sige, bibigay po yung time sa kanya. Pastor, Ha? go. Oo. Kasi gusto kong makatiyak na itong ating mga kapatid na aking kasama sa manggagawa ay uuwi na mayroong isang opinion, hindi tayo nagkakabahabahagi. Tama, amen. Kasi, may panahon ba tayo mamaya? Ngayon na, baka makalimutan ko to eh. Oo, ay, hindi naman tayo tatagal ng 5 minutes. Madali lang to. Okay, 2 minutes. Orasan mo ako ha. Ang ako lang po sa akin mga kapatid ay, matatanggap nyo ba? Kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, tanggapin natin na wala tayong bahagi sa plano ng kaligtasan. Okay? Ang nagbigay ng plano ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Wala tayong bahagi doon. Pero para tayo ay maligtas, hindi ko kayang tanggapin walang bahagi kasi yung obedience napakahalaga nun. At para ako'y maligtas, kinakailangang sumunod ako kay Kristo. So may bahagi din ako. Yun lang po. Thank you so much. Wala pa isang minuto yan. Sige. Hindi ako sasagot dyan. Dito. Bigay ko kay Kuya Joe. Okay, Thank you, dadako tayo Pastor. sa- Ha? Next question. Ang ating tanong po mga kapatid, dito po sa Dito sa topic. topic Godhead natin. ha, Godhead. Apo, Godhead po ha. Make sure, direct po sa tanong. At of course, pakilala at saan ang simbahan. Brother Eddie po from Pagulingin Church. Kapatid, ito na aking tanong. Doon sa Genesis 1:26, Yes. di ba po gumamit siya ng natin? Natin. Ayan natin. Yes. Composite one or united as one, not absolute one. Doon sa natin na yon.
composite 1. Yung pong larawan natin, hindi obvious na si Jesus Christ may larawan. Kasi nakikita na nahawakan. Which is, ang kadyusan ng Diyos, 24:39, walang buto, walang laman. Walang buto ang Diyos, walang laman. Pero gumamit siya sa larawan natin. Kasama ba sa larawan natin yung walang laman, walang buto? Hindi ko na question si Jesus Christ kasi may laman, may buto. Yun kapatid. Okay. Yung, yung saling natin kasi, kasama sa larawan natin. Gets ko na. Ang tanong ko ay, ang tanong doon kung yung salitang natin, larawan natin, which is conflict doon sa 24:39 na ang Diyos, walang laman, walang buto, pero kasama siya sa natin, larawan natin. Yeah. Ano po ang explanation dapat? Tandaan niyo po, noon sabihin, lalangin ang larawan natin, hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon Kristo, kaya wala pa rin po siyang laman at buto, pero meron ng larawan. Kaya it doesn't follow na porke larawan, kinakailangan may laman at may buto. Kasi wala pa siyang laman at buto, obviously sinabi, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kaya hindi po nagpapatungkol sa katawan o laman yung larawan. Manapa, hindi ko pinapakain sa inyo, may duda po ako. 4:24 ng Epeso. Paano tingnan po natin Hindi ito nagpapatungkol sa ating physical body. Kasi kung sasabihin lang physical likhay natin ang Diyos at ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Tapos nanilikha yung tao, lalaki at babae. So ano na ngayon ang Diyos? Unisex. Ano yung verse 2? Ang sabi dyan, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay ninalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya ako ang mas paniniwala ko, yung binabanggit dyan na larawan ay yung alin po, yung karakter ng Panginoon. Hindi yung physical body. Kasi kung physical body ang Diyos pala, kalahating lalaki, kalahating babae. Kaya i-erase nyo po yun, pero hindi ko po kayo pipilitin. So para sa akin, eto po yung nakikita ko. Nilikha tayo ayon saan? Ayon sa katwiran at kabanalan. Siyempre mula sa ating Panginoon. Tama mga kapatid? So yun naman talaga Kaya kapatid so kung hindi man kontento sa sagot ko, at least sumagot po ako. Alright, maraming salamat po. Last question. Ano po, pangalan at simbahan. Yung po mga magtatanong para sa topic na ito, mamaya po sa May hapon. ano pa ho tayo mamaya, may second round. May second round tayo. Lahat ng tanong regarding sa lahat ng mga pinag-usapan dito ay pwede nyo itanong halo-halo na. Limitado lang po ngayon dahil meron pa tayong susunod na lecturer. Okay, pangalan, tanong at kung taga saan. Brother Domingo Nas po sa Quezon Province. Nasa Ang Alaban layo. po. Ang tanong ko po ay ito. Kasi sabi nga natin, may pumasok na aral na mayroon ng pagkakawatak-watak na yung aral yung katotohanan ng katuruan natin ay ipinapakilala na yung Espiritu Santo ay hindi na Kabahagi ng kadyusan. No. Ngayon po naman, ang tanong ko, mamaya pa naman yun. Opo. Ang tanong ko po ay, tayo po'y naniniwala na, sabi nga kanina, co-equal ang tatlong persona. Ngunit mayroon pong talata sa banal na kasulatan nakita natin, kung hindi ako nagkakamali, sa Ano pong Juan 14:28, 28. na sinasabi po doon na ang Ama ay dakila kaysa sa akin. Ngayon po, ang tinitingnan ko pong punto na binabanggit ng ating Panginoong Hesus na pag sinabing Ama, mas mataas kaysa sa anak. Yun lang naman po ang aking gusto ko pong malaman na kasagutan po tungkol sa bagay na yan. Yeah, thank you so Maraming much. salamat Thank you, po. sir. So tama naman po. Kapatid, kung titingnan niyo po, 14:28. Ang sabi diyan, ang Ama ay lalong dakila sa akin. Bakit mas dakila ang Ama? Kasi nagpasakop po siya sa Ama. So ang tinatalakay po diyan hindi nature, hindi yung likas. Ang tinatalakay po diyan ay ang pagpapasakop ng Panginoon sa kalooban ng Ama.
Wala. Doon mga kapatid, nagkakaroon ng problema pag pinagja-jumble natin yung tinatawag na nature at sa tinatawag na pagpapasakop ng Panginoon sa Ama. Eto, kasi kung titingnan natin, halimbawa, common sense. Bakit mas lalong naging dakila ang Ama kay Kristo? Kasi nagpapasakop siya. So eto ngayon, ibig mo bang sabihin, porke nagpasakop siya, naging mababang uri na ang kanyang pagka-Diyos sa pagka-Diyos ng Ama? It doesn't follow. Kasi kahit sa atin dito, hindi ka papayag. Halimbawa, nautusan ka ng iyong anak. Ibig bang sabihin, porke sumunod ka, mas mababang uri na yung pagkatao mo sa anak mo? May nabago ba sa likas mo? Wala. Sumunod ka lang. Pero sa likas mo, walang na bago. Halimbawa, yung anak mo, inutusan mo, sumunod sa'yo. Ibig bang sabihin, ikaw yung tao, yung anak mo, nabawasan ang pagkatao dahil sumunod sa'yo? Walang nabago sa nature. Are you with me, mga kapatid? Walang nabago sa nature. Kaya ibahin natin yung topic about nature and when it comes sa pagpapasakop ng Panginoon sa kalooban ng Kanya. Magkaiba yon, ha? Magkaiba yon. Kaya dito, of course, walang pagtatalo. Bakit? Nagpapasakop si Kristo sa kalooban ng Kanyang Ama. Pero kahit kailan, hindi nabawasan ang Kanyang pagka-Diyos dahil lang sa sumusunod siya sa kalooban ng Kanyang Ama. So ayan, maaring kulang yung aming mga presentation at kasagutan, pero sana po, pagtiyagaan nyo na lang. At least, nagsikap naman pong makapag-share ng sa tingin naman namin, makakatulong sa atin. Nakakatulong po ba kahit paano, mga kaibigan, mga kapatid? Amen. Thank you po. Alright, maraming salamat, Brother Richard. Isang masigabong palakpakan muna. Ayan sa ating presentron. Before tayo dako sa ating next lecturer, ay makinig muna tayo ng isang maganda at natatanging awit mula sa Quezon, Marinduque. Elders, Laymen, and Pastors. Ayan.